Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Yan. So ngayong umaga sa ating daily devotional, pag-uusapan natin ang the transforming power of forgiveness. Yan. So ikaw ba ay nakaranas ng masaktan ng iyong pamilya, kaibigan, maging ng iyong coworker, or kasama sa ministry, or maging ng isang pastor? At ano naman ang naging experience mo nang ikay nagsimulang magpatawad? Yan, so this morning, tingnan natin kung ano ang maaring marating ng isang courageous act of forgiveness. Yan, so naniniwala ako na ang pagpapatawad, this is a courageous act, matapang na gagawin ng isang tao. And basahin natin sa scripture sa Acts chapter 9 verse 26. Sabi dito, "And when he had come to Jerusalem, that was Paul the apostle, he attempted to join the disciples, and they were all afraid of him, for they did not believe that he was a disciple." Yan. So if you remember the story of Paul or Saul, Paul of Tarsus, he led the persecution of Christ in the early history of the church. May mga public execution sa mga Christians. Sila ay binabato hanggang sa mamatay. Yan. Kaya naman sa mga panahong iyon, siya itinuring na number one na kaaway ng mga believer ni Jesus. Ngunit sa isang pagkakataon sa kanyang buhay, na-encounter din ni Paul si Jesus. Siya'y lumalim sa kaniyang pagkilala at siya'y nagdesisyon ding sumunod sa kanya. Dahil bahagi sa plano ng Diyos sa buhay ni Paul or ni Saul, na siya ay maging isang chosen vessel o maging daan, maging daluyan upang ang mga hintel or mga non-Jews na katulad natin ay maranasan din ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Yan. So Saul or Paul, he was chosen to spread his truth far and wide. Yan. So sa unang beses na sinubukan ni Paul na sumama sa mga disciples ni Jesus, matindi ang kanilang pag-aalinlangan sa kanya. Mayroon silang takot sa kanya at maaring galit na din dahil sa mga ginawa niyang pag-persecute sa church. Yan. So si H.A. Ironside ay nagbahagi ng illustration tungkol sa response ng tao na kung saan ang Diyos lamang ang may kakayahan na mag-produce ng isang enemy turned brother. Kaaway noon at kapatid na ngayon, kasama na sa kanilang pananampalataya. And so let's walk with H.A. Ironside. Sabi niya, "On the Lord's Day, a group of missionaries and believers in New Guinea were gathered together to observe the Lord's Supper or communion, tulad ng ginagawa natin sa church once in a month." Yun. So sa kanilang pagtitipon sa communion, may isang binata na naupo sa tabi ng isang missionary. So sa kanyang pag-upo, naramdaman ng missionary na kanyang katabi na nanginginig ang katawan ng binata. At ang panginginig na iyon ay sanhi ng takot or kaba na naramdaman ng binata. At sa ilang sandali, naging kalmado na din ang binata. At pabulong naman na nagtanong ang missionary. Sabi niya sa binata, "What was it that troubled you?" Yun ang tanong ng missionary. So sa sagot ng binata, nalaman ng missionary na sa kanilang pagtitipon upang alalahanin si Kristo, pumasok pala sa pagtitipon ang isang lalaking kilala ng binata na siyang pumatay at kumain sa kanyang sariling tatay. Yan, so isa siyang pumasok at isang dating murderer or cannibal dahil kumakain siya ng flesh. At yun, so ngunit ang taong iyon na pumatay sa tatay ng binata ay dumating upang kasama nilang alalahanin ang Panginoong Hesus.
Yan, so sabi ng binata, ayos ng lahat ngayon. Sabi niya, kahit sa una ay lubos ang kanyang sakit na naramdaman. Yan, ang taong pumatay sa kanyang sariling tatay ay nakakilala na rin kay Kristo. At kanya na rin naranasan ang kapatawaran ng Diyos sa kanyang pagsampalataya kay Jesus. He is also washed in the same precious blood. The man who was a murderer, a cannibal, he also experienced the forgiveness of Christ. He is washed in the same precious blood. And so, together, they had communion. Sabay-sabay nilang inalala ang mga ginawa ng Panginoong Hesus para sa buong mundo sa araw na iyon. Yan, so kahanga-hanga ang mga ginagawa ng Holy Spirit sa buhay ng mga followers ni Jesus. Each A Turnside closed na kanyang illustration with a question, does the world know anything of this? Does the world know anything of this? Now, let's walk closer to God. Ito ang question na ating ipaponder. Is it really possible to truly forgive a former enemy who is now your Christian brother or sister? Is it really possible to truly forgive a former enemy who is now a Christian brother or sister? Dati mong kaaway, pero ngayon ay nagiging kasama mo na sa iyong pananampalataya. Let's consider this, that from the cross, Jesus forgave those responsible for putting Him there. Nagawa niyang patawarin ang lahat ng mga taong responsable na siya'y napako sa cross. At ang mga Jerusalem believers naman, they forgave the man, it was Paul, who formerly sought to destroy them. They were able to forgive Paul. And a young man in New Guinea, katulad ng illustration natin kanina, he found strength to forgive his father's murderer. Yan. So indeed, does the world know anything of this? Do you know anything of this? Yan. So let's pray. Father God, we thank you, Lord, for your message that you have for us this morning. Thank you, Lord, that you have revealed to us the power of forgiveness, Lord God. Maraming salamat po dahil Ikaw ang Diyos na patuloy na nagre-restore at nagbabago ng buhay. And Lord, I pray na patuloy niyo pong i-search ang aming mga hearts, Lord God. If there are still unforgiveness and pride in our hearts, I pray, Lord God, that you help us to forgive quickly, Lord God. As we follow you, Jesus, we do not want to keep anything that hinders us to worship you. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, as we continue, Lord God, to do everything that we are going to do this day. I pray that we will be able to worship you, to bring glory to your name in everything that we do. We just bless your name today in Jesus' name. Amen and amen. Yan. So thank you everyone for joining us sa ating daily devotionals, and we will see you again tomorrow. Have a great day.